Good morning po sa inyong lahat. This is Simply Jane. So, ito po ang Metropolitan Theater. At dito po sa may area ng Loton, sasakay po tayo dyan sa papuntang Quiapo. At ito naman po yung fountain, napakagandang fountain na nasa harap lang po ng Arroceros Forest Park. Sige, I hope you will enjoy this episode. So, dadalhin ko po kayo sa area ng Quiapo at doon po ay makikita natin ang mga lumang bahay at yung bago. So, let's try to compare. Alin po ba ang gusto niyo? The old Quiapo houses or the new ones? So, actually, napadaan lang po ako dito at I accidentally discovered itong bahay na Nakpil. Guys, napadaan lang po ako. Ito pala po ay bahay Nakpil Bautista. Napaka-historical pala to. Oo po, kasi doon ako sa kabila bumaba. Kaya na-discover ko po ito. Ayan po. Ayan, bahay Nakpil. Aha, ang dami pong nangyari pala sa bahay na iyan. Basahin niyo po, oh. Okay, ano po ang nakalagay dyan? Ipinatayo ni Ariston Bautista Lin, 1863-1928 at ng kanyang may bahay na si Petrona Nakpil sa pamamagitan ng kilalang arkitektong si Arcadio Arellano noong 1914. Si Dr. Bautista ay isang manggagamot, pilantropo at inventor ng isang gamot na panlaban sa kolera. Kasi nung panahong iyon talagang nagka-kolera. Ang dami pong namatay. So siya pala ay nag-imbento noon, inventor ng isang gamot laban sa kolera. Tapos, nanirahan din dito sina Julio Nakpil noong 1877 to 1960. Revolusyonaryo at kompositor ng mga awit ng katipunan. Kanyang asawang si Gregorio de Jesus, 1876 to 1943, lakambini ng katipunan at byuda ni Andres Bonifacio. Kanilang anak na si Juan, 1899 to 1986, at pinsang buo nitong si Angel, 1940-1979, na pawang mga tanyag na arkitekto. Sa bahay ding ito ay dating katatagpuan ng Prateria Nakpil na dinadayo dahil sa mga masusing panindang mga alahas. Ayan guys, sana makapasok tayo pero parang hindi eh. Opo, ganyan siya oh. Oo, lalayo-layo tayo, medyo lumayo tayo ng konti para makita natin yung kabuuan. Ay, sus this is a discovery. Hindi ko po alam na meron palang bahay Nakpil Bautista dito na napaka 432 yung number niya, oh. Ayan, pero parang sarado. Di okay lang, daanan na lang po natin. Ito po siya sa medyo malayo-layo konti. So pero wala nang makakapansin. Malapit po siya sa police station dyan, oh. Sa babaan, harap po ng Quiapo, papasok ka pa sa eskinita. Ito naman po, lumang-luma na at sira-sira na. Yung iba, bagong building. Ayan po guys, dapat dito ako bumaba. Kaso, napadpad po ako dun sa susunod na eskinita. Hindi ako pinababa ng driver. Baka hulihin daw po. Kaya, na-discover ko po iyan. Na yan. Dahil may pupuntahan po ako dito. Ayan, sa Hidalgo Street. Hidalgo Street po ito. Yung eskinita pa lang iyon, ayan, tingnan nyo, Victoria de Hidalgo Showroom. Ayan, di pa rin po gawa. Magsisimula na naman po yata sila eh. Ayan na yung crane nila, oh. Ayan, kasi nag-pre-selling sila bago mag-pandemic. Tapos, eto po yung mga lumang bahay po. Yung Bakery, ang tagal na po, nung 1946 pa yan, oh. Okay, napakatanyag na bakery dito po sa area ng Hidalgo. Tapos ayan po, yung mga lumang bahay na sira-sira na po. Ayan, dire-diretso po yan doon. Sa dulo po ay San Sebastian, Plaza del Carmen.
Ayan po. O, sa May Guzman, isang eskinita na napakaganda sana kung naayos yan, no? Opo. So, anyway, trabaho na po yan ng Department of Tourism at saka yung isa pa, hindi lang sa Department of Tourism, yung mga nagano syempre ng mga historical sites. Ito, tingnan nyo naman, ang sayang po ng mga bahay na iyan. Okay, bakit po sa ibang places ay talagang napoprotect yung mga ganyan? So ito, sira-sira na. Ayan. So, siguro kung na-preserve yan ng maayos, daig pa yung vegan. Tama. Kasi ito pong Hidalgo Street ay dati po siyang railway. Opo, may railway station din po dito dati. Opo, ngayon po ganito na yung ayos niya. Opo, napaka-historical po nito. Kasi dito po dumadaan yung mga nagpo-prosesyon sa Quiapo, yung Nazareno, Senyor Nazareno po. Ayan po. Ayan po, nakikita nyo po ba yung kanyang ceiling? Opo, yung malapit po sa gutter. Opo, kasi nakikita nyo po yan, napaka-intricate po ng design niya, di po ba? Kasi yan po yung dati, para hindi po maano yung init sa bubong. Ayan po, oo. Ito po yung Manuel L. Quezon University. Ayan po, Esquelita. Ito po ang Hidalgo Street. Ayan o, tingnan nyo yung bahay na to. O, diba ang ganda? Ayan guys, parang konting sense of history lang naman po no? Kasi yung mga ganyan po, sa totoo lang, priceless. Priceless po yan. Kung alam, ang ingay, ang ingay po. Kung alam po natin yung value niyan sa history, mga historical sites and preservation po talaga. Guys, ito lang sa harap po ng The Nazarene Catholic School. Ayan lang po actually ang medyo na preserve. Pero binago na po yan. Talagang renovated na siya. Pero yung looks niya sa facade ay talagang okay, they kept it. Okay, almost sa original niya. Kundi man po yung original look niya, at least parang ano na rin. Oo, ganyan po. Actually, marami-rami pa po doon yung mga old houses sa loob po ng San Sebastian. Opo, doon po. May eskinita po doon. Diyan lang po sa likuran ng San Sebastian Basilica. Ito na guys, ngayon no, yung tsura ng San Sebastian Basilica. Ayan po, Minore. Basilica del Minore. Yun po, or Minor Basilica of Saint Sebastian o San Sebastian. O medyo malaki-laki na po yung nakalitaw na rusted area. Siguro aayusin na po yan. Yes, sana. Ito naman po yung Barangay Hall. Opo, ng 391 Zone 40. Ayan po, oh. Ayan. Bagong gawa po yan. Mga 2 taon pa lang po yata. Tapos dyan po yung eskinita ng San Sebastian. Sa likod lang po nito ng Basilica Minore de San Sebastian. Opo, ayan o. So, medyo pasadahan natin ito yan mamaya. Ang road na to is Bilibid Viejo. Eto, dito, ayan siya o, yung bagong itinayo na para po sa mga poor of the cities, urban poor, ayan po, para wala na daw po mga squatters. So, kumbaga, parang condominium po. Pero ewan po kung kanino po mapupunta iyan. Maswerte. Ito naman po yung Barangay Hall. At dito po papasukin natin yung San Sebastian. Tingnan nyo po, may mga lumang bahay po dito. Ayan po. So, maliit lang siyang eskinita. Di po actually dinadaanan ng talagang mga sasakyan para mga private lang po. Pwede namang taxi, ganyan. Pero marami po mga lumang bahay dito. Although, meron na pong itinatayo din na high-rise building. Ayan po.
tingnan niyo po. Yan. So, ganyan po talaga yung structure. Okay. So, hanggang dito na lang po. Ito, ang ganda. Kaso 34 million. 4 bedroom anong tawag po? Hindi apartment, ate? Townhouse mo. Townhouse. Opo. 34. Grabe. Pero ang ganda niya. Ayan po. Papakita ko sa asawa ko. Tingnan niyo. Ganyan yung kanyang foyer. Pag meron po niya. May lift? Yes po. Pag meron din ma'am, isa 39.5 ang starting. Oh my. Okay, pag may lift. Yes. So kasi meron siyang lift dahil hanggang 4th floor. Ito Opo. yung maid's room ma'am. This is the maid's room. Okay, dito yan sa next to the garage. Yes. Na 3-car garage. So imagine meron na siyang, ayan may maid's room. May cabinets na siya. Opo. Tapos eto na. Pero I doubt. Opo. Talagang anuhin natin. Ayan going to the second floor na po. Going to the second floor na siya. Anong pangalan ni ate? Martina po. Martina. Thank you for giving me a chance to look at this. Ito po second floor. Yes ma'am. Okay. This is the second floor. Lapad. Malapad siya. Ayan guys, So, dito po ang kitchen. This is the dining, the living room. Tapos, ito siya. And that's the lift. Yes. Nakita natin sa baba na kung ganyan pala ay 38 million. 39.5. Magkano yung naidagdag? Depende na kay ma'am. Mama, talagang ganyan ang price ng lift? Yes ma'am. 5 Kasi 5M. in-order po Pero ang yun, ganda. galing po sa Sweden. Then, items po ma'am is my tax. So, Kaya. Opo, ang ganda ng kitchen. Ay, grabe, Pero ang CR wala po dito. mayroon tayong powder room ma'am. Powder room kasi, Pero ang ganda. Eto dito ang powder room. Ayan ang powder room. Tapos papasok dito. Ang ganda, no? Sorry. Ayan po. Pero nakabukas lang siya. Or you turned on the lights when we went up. Naka-open lang po. Naka-open yan. lang Kasi, po. showroom. Showroom every now and then. Tsaka inverter. Ito po ay inverter. Kaya matipid yung mga aircon. Dito po may terrace, Yes. balcony. Pwede po silipin si balcony. Kung may may TV ka. Sige po. Ayan, may balcony pala siya. Ito, akaso sarado. Tapos yan, maganda na 34 million lang talaga. 34 million lang talaga ang price niya. Kasi may lupa. May lupa. It's a townhouse pala. Ayan, So, in every corner, may maganda. Andun yung CR, andoon yung kitchen, at yung lift. Pero yung kanyang kitchen area ay meron ng ganito. Diba? Ang ganda. Okay. Ang ganda ng woodwork niya. Tapos, going up to the 3rd floor naman, ayan, another aircon pa pala kasi fully centralized air conditioned. Ganyan yung steps niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kasi talaga siya, odd numbers. Hindi pwedeng even siya. Opo, sige ate. Lead the way, please. Ayan. Si Ma'am Martina. Ano po yung company niyo, ate? Ito po kasi ng corporation po to ni William Tan, tsaka ni Boss Inas. Ayan. May CR dito? Wala.
Dito Every po room. Every room meron. So, eto yung master's bedroom na po. Beautiful master's bedroom. Ito ang walk-in closet. Wow, it's a big bathroom, oh. Yan, ang laki niya. Ang laki niya po. Papunta doon. Malaki siya. Pwedeng lagyan ng TV. Ganyan. Ito po, ano po, ate? May tao. May tao po. Narinig ko eh. Hello. May tao. Sige lang po. Ano po ito? Second room. Second room. Okay lang po, kuya. Thank you. Then, third. Second room. Pero mas maliit po, ano? Yes, ma'am. For kids room. For kids room. Ang ganda ng lights. Yan po, oh. Yung ano sa taas. Oh, wow. Architect po yun siya o engineer o Engineer. agent din? Engineer, ma'am. Engineer. Ayan, o dyan ang lift. Tuloy-tuloy siya. Tapos this one is the... Restroom po. Dito lang po ang shared. Ito po, ma'am, itong this one room. Pero this one, meron pong sariling CR. Ito po ang para doon. Tapos ito, may sarili siya. Look, oh. Ang ganda. Ang laki-laki. It's more than, kasi talagang pinagdugtong dalawang parang double bed. Opo, ma'am. Okay. Tsaka ang ganda ng pagkaka-decor. Ito naman ang bathroom. Wow, may hallway. Oh, ang laki ng mirror. Full body. Superb. Superb. Pero ang presyo ang hindi carry. Kasi 34 million. Pero ang kinagandahan, may ano pala. May lupa. Yun lang. Tsaka, ano na area, dahil Quiapo, malapit po Quiapo. University Belt talaga yung kanyang area. Ganda ng landing, oh. Okay. 4 floors pala siya. Wow, talagang napaka. So, Gonzalo Puyat, at saka yan, ang ganda, oh. Up to 4th floor. Na ito ay mga townhouses. Ang laki talaga ng ano niya, oh. Oo. 3 cars. Oo, 3-car garage. Yan. So, ibig sabihin, out of 35 ay 15 na lang ang natitira. Yes, Ay. So, ito, Gonzalo Puyat. 35 units. 15 units na lang po ang natitira. Ito po, papuntang Quiapo na. Nandyan. Ito po Gonzalo Puyat. G. Puyat Street.